ay ang tulong, matapang na sumulong, hindi uurong, halos lahat hinamon. Marami ang natulungan at naabot, bukas palad ang iyong kamay, masabi lang di nagdamot. Oo, maraming naniwala, laman ka ng balita, marami ang humanga, dumami ang suporta. Ngunit lahat pala ng to'y balat kayo, ginamit lang ang mahihirap upang pangalay bumango. Isang tanong na hanggang sa ngayon ay wala pang malinaw na dahilan, parang matay na hilang, malabo pa sa mata ng lola mo ang katwiran. Pag kayo ang nagsalita, ayaw ko nang maniwalang totoo ba ang lahat ng mga pinangako, o magaling ka lang kasi may balak kang tumakbo. Lahat kami niloko, sistema ay binago, suot mong maskara'y kinublibo ang pagkatao. Awit ng katotohanan, boses namin ay pakinggan. Sistema na hindi pantay, timbangan na walang bantay. Hanggang kailan magtitiis ang mga taong mapanglabis, manlulokot mapanilang, dalangin ko ay maalis. Taong mapanila ang daming pinaasang mga kababayan na sumisiyaw sa hirap na tinatamasang, nangako kang tutulong iyong kapwa hinamon. Ngunit bakit yan o nang salita'y nilamon? Pinulat mo ang karamihan sa maling katotohanan, walang daang patutunguhan, ito ang awit ko, bawang katotohanan. Ano ka nga bang klaseng tao? Kailangan pa bang manloko? Isa kang huwad na mapanlilang, Asa ng iyong respeto? ngayon pakinggan ang himig, mensahe ng aming awit. Ang katotohanan sa tulad mo, ugali labis-labis. Meron ka bang napala sa iyong mga ginawa? Sistemang iyong pinakita, ikaw lang ang kumita, diba? Ito ay katotohanan, makinig ang taong bayan. Boses namin ay pakinggan, hindi ka dapat tularan. Awit ng katotohanan, boses namin ay pakinggan. Sistema na hindi pantay, timbangan na walang bantay. Hanggang kailan magtitiis ang mga taong mapanglabis, manlulokot mapanilang, dalangin ko ay Kami lahat ay napahanga sa bigla mong pagdating. Animoy kinto na napulot sa ganday, nagniningning maamong tupad ang kanamin. Lahat na ihambing ngunit Lucifer galawon sa pagiging balimbing. Kinuha mo loob ng tao nang ikaw ay makilala. Gagawa ka ng mabuti para tulong daw sa masa. Niloko mga tao, lahat sila ay pinaasa. Toto'y kulim lang ang plano para kaya siyang salongga. Doble kara pagkatao, di ka nila nakilala. Rosas kang maituturing sa gandang kaaya-aya. Ngunit pag sa'yo lumapit, kailangan maghanda na. Dahil sa mali na kilos, tinik ang sayo tatara. Tama na ang panluloko, lahat na ikay bistado. Sa galawan na hunyango, wala ka ng maluloko. Narating din ng parusa, di man ngayon ay sakana. Pero di mo matatakbuhan ang ganti ng karma. Awit ng katotohanan, boses namin ay pakinggan. Sistema na hindi pantay, timbangan na walang bantay. Hanggang kailan magtitiis ang mga taong mapanglabis, manlulokot mapanilang, dalangin ko ay Huwag mo maalis. kaming paandaran, di mo na kami maluloko. Di kami katulad mo kasi di naman kami bobo. Bistado mga plano, umamin ka na kasi. Kung nais mo lang ay tumulong, di sana pinagsabi. Pinagyabang pa ang sarili, kala di siya madadali. Nag-abot ka pa ng kasi, sa karma ka nakabanse. Sugal ka lang ng todo, panalo'y malapit na. Ngayon ikaw nababayaran kasi nga todas ka na. Ang dami mo ng atraso, patong-patong mga kaso. Magaling ka sana kaso, ikay peke na payaso. Di ka na makakatakas, ikay hanggang dyan na lang. Di mo to masisigmura kahit pito kay halang. Para to sa mga tao na intensyon ay manloko. Gagawa ng hindi tama para lamang magkatrono. Laking tatandaan na ang buhay ay nakabase. Gumawa na lang ng tama nang hindi ka pa magsisi. Panginoon aming dalangin, lahat ng tao mo panlamang, namin iyong turuan ang puso nila'y buksan upang maging patas at maging maayos ang kanilang ginagawa. Panginoon, linisin po ang lahat ng karumihan ng aming bansa. Sa lahat ng tao, ikaw na po ang mahala. Yan po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalangin ko ay maalis.
katotohanan, boses namin ay pakinggan. Sistema na hindi pantay, timbangan na walang bantay. Hanggang kailan magtitiis ang mga taong mapangabay? Bis manloloko. Ay! Diyos ko! Oo, magandang umaga mga kababayan. Grabe ang mga revelasyon ngayon. Diyos ko po! Hindi ko kinakaya. Oo. Gusto niyo unahin natin si Villanueva? Oo, eto nga kaya Pangulo yung trust rating talagang bumulusok na pataas. Oo, di ba? Eto pa mga kababayan ko. Etong si Tito Soto, mga kababayan, pinanggigilan ng mga Duterte Black. Oh, pero eto matindi, may chika ko. Grabe! Matindi mga kababayan, yung hindi nyo aakalain na magagawa niya ay nagawa niya. Ganun. Grabe, alam nyo kung ano ito, mga kababayan ko. Abay, bago kayo teka muna. Ipapakita ko muna, bago natin na puntahan itong ating tatalakayin, mga kababayan, Nako, Diyos ko! Oo, eto. Nako po. Nag-text po yung aking pinakamatandang kapatid. Napag-alaman ko, aking nanay. Remove. Oh. Remove. Ito. Yan! Nako, mga kababayan, Oo. Grabe ito. Mga kababayan ko. Nako! Maraming maloloka. Oo. Maraming maloloka din sa babae na ire. Oo, mga kababayan. Eto, mga kababayan. Oo. Isang magandang babae. Nako, mga kababayan, Ito po, mga kababayan, ay ASEC. Oo. ASEC, oo. Si ASEC Chrissy Crawford. Nako, mga kababayan ng Department of Housing. Nako, and Urban. Yan po yun, mga kababayan, Mga kababayan, tignan nyo naman yung mga bag, yung mga gamit. Oh, di ba? Bongga talaga. Mga kababayan, ang tanong, kilala nyo ba siya? Oh, tanong ko sa inyo, kilala nyo ba siya? Sige nga. Oh, sino may kakilala? Sige. Ito, bago nating chika boom boom, Ay! Kilala nyo ba? Kilala nyo po ba ito? Ay, mahina kayo. Gusto nyo malaman kung sino siya? Gusto nyo ba malaman kung sino siya? Mga kababayan ko, baka kilala ni Libayan niya. Hoy, Libayan! Kilala mo ba ito? Yan si Chrissy Crawford, total naman na si Mayor Magalong mag-iimbestiga, advisor sa binuo na independent commission ni Pangulo. Tanong natin, baka naman, di ba, sila Libayan, tayo, gusto natin ng katotohanan, di ba? Baka naman, baka naman sabihin natin kay Mayor Magalong na baka naman isama na to sa pag iimbestiga, i-advise niya. Ganun, I-advise niya. Ay, Diyos ko! Nakakaloka talaga ang mga politiko, Ibang klase, mga kababayan ko. Pero BY. BY, ibig sabihin maganda, in fairness, Kung sino man ang ay napakaswerte naman. Napakaswerte. Ito na. Wait. Ayan pa, mga kababayan, bukod sa mga magagarang mga gagamitan, para bang mga kababayan, ito po talagang iba, sa pagiging ASEC. Alam nyo, isa lang yung ASEC na kakilala ko na walang arte-arte sa katawan. Hindi marangya. Yung buhay. Pero eto, mga kababayan, tignan nyo naman, play.
Ayan na mga, ay, Diyos ko! Ay, sexy in fairness. Oo, in fairness, mga kababayan. Oo, mukha siyang may lahi. Oo, Chrissy Crawford at Los Angeles, California. Aba, nasa Amerika, mga kababayan, ha? Oo, nasa Amerika. May legs and thighs starting to get meaty. Naku, sarap naman yan, mga kababayan, ano? Pagkaganyang mga post, para bang nag-aanyaya. Oo, tuloy. Ito pa. Nako, mga kababayan, maganda talaga. Hindi maitatanggi. Oo, maganda talaga. Nako po, ay, nagsosolo lagi. Oo, nagsosolo lagi. Sino kaya kasama, mga kababayan? Ha? Sino kaya ang misteryosong hombre? Ha? Mga kababayan, sino kaya ang misteryosong hombre ang kasama-kasama ng muher na ite? Ay, Diyos ko, mga kababayan, ha? Ay, talaga naman ha? Kung ganyan ba kaganda, mga kababayan ha? Ay, talagang manginginig ang mga tuhod nyo, ha, mga kababayan ko? Kinakaya pa ba ni Papay? Kinakaya pa kaya ni Papay? Oo, mga kababayan, ha? Nako, Diyos ko. Ay, grabe. ay, nako. Oo, nagpapalipad din. Oo, ng, ano ba to? Tora-tora. Nagpapalipad din, mga kababayan, ng tora-tora. Hindi helicopter, Baka naman helicopter yung iba. Ay, grabe. Baka naman ibang klaseng helicopter yon. Eto tora-tora, mga kababayan, Tora-tora! Grabe. Tora-tora! Uy, bam-bam! Grabe, antindi, mga kababayan. Eto pa. Halaka. Ibang klase. Ay, talaga. May kasamang bagetsing. Oo, siguro no? Ano ba ito? Junakis pamangkin. Ano po? Grabe, mga kababayan, Grabe! Eto na. Uy, ang lami talaga yan. Tignan nyo naman, mga kababayan ko, kung hindi magiging lami yung ganyan, no? Oo, Anonymous, eto na. Nakita nyo na ba? Nakita nyo na ba to? Chrissy Crawford ng Department of Housing. Oo, puro mamahalin ang bag. Ay, nako, may Hermes collection. Saan naman kaya galing ang pinambili at mukhang malakas pa ang baker? Hala ka? Tanong natin. Idol. Oo. Idol Magalong. Baka naman pwede mo na rin tong imbestigahan, ano? Tignan mo, Saan naman kukuha yan ng mga ganyan, ng mga mamahaling mga bag, koleksyon ng Hermes bag, at pa-travel na lang kung saan-saan. Idol, total naman, ikaw, advisor, advisor ka lang, Huwag niyo masyadong exaggerated. Advisor lang ho si Magalong, total naman, baka naman pwede nyo hong i-advise sa mga napiling mga chairman ng independent commission na binuo ni Pangulong Bongbong. Ipa-lifestyle check mo. Oo. Mayor! Tatanong lang. Baka naman pwede nyong ipa-lifestyle check ito. Libayan, tulungan mo nga kami. Lakad natin to kay Magalong. Para malaman natin kung ano talaga totoo dito. Ano natin? Lakad mo. Sabihin mo, Idol Magalong. Yung Chrissy Crawford daw sabi ni Mike Cervera, baka daw pwede mong isingit na mai-advise dahil advisor ka ng binuo na independent commission, ni Pangulong Bongbong, pakisabi, kung para kayo talaga sa katotohanan, di ba? Yun naman ang ating panawagan, pare-pares tayo na ang nais natin katotohanan, di ba?
siguro, sama-sama na tayo rito. Oo. Ha? Sama-sama, samahan natin si Mayor Magalong para i-expose. Oo. Etong nagngangalang Asik Crazy Crawford ng Department of Housing. Ano? Ha? Kasi nakakapagtaka. Tong si Bryce Hernandez, may patek siya. Etong si Crazy, abay may collection daw di umano ng mga Hermes bag. Alam naman natin mga kababayan, mamahalin yung mga bag na yan. Ako nga, hindi makabili niyan. Sa totoo lang, pangarap na pangarap ko yan eh. Oo, di po ba? Pero mga kababayan, uy, Diyos ko! Grabe, no? Ala Verde. Mga kababayan, ang mga politiko natin sa ngayon, sa panahon ngayon, ala Verde. Alam nyo kung anong ibig sabihin ng ala Verde, mga kababayan? Research nyo na lang, yan. Mga kababayan ko. Sana, makarating ito kay Libayan. Ano po, mga kababayan, para naman, baka naman, wala naman tayo sinasabing magnanakaw. Walang ganun. Ang kailangan lang natin malaman ang pinanggagalingan ng mga ginagasta at pinambibili ng mga mamahaling mga koleksyon na ito. Oy, Benjamin Bernardo, naiinggit talaga ako. Di ba? Shout out, Libayan. Bulong mo na. Sabihin mo, Mayor, sabi ni Mike Cervera, imbestigahan mo raw to. Ay, Diyos ko! Achicheng! Anyways, siningit ko lang yan. Siningit ko. Kasi nakita ko mga kababayan, sa isang nasalihan kong group. Alam nyo naman ako kung saan ako nagsusuot. Kasi mga kababayan alam naman natin, mga kababayan, na kailangan nating suotin lahat, maging kalaban, maging kakampi, lahat yan mga kababayan, nasusuot natin, Naku, Diyos ko! Yan, tingnan nyo mga kababayan, ay, grabe naman. Wapak na wapak. Mga kababayan, kung ganyan lang mga kababayan ng ganitong aura lang mga kababayan, ang makakasama ko sa isang lugar, Naku, mga kababayan, baka malagpasan ko pa si San Pedro. Oy! Lamig kaayo ba? So yan, iwan ko sa inyo, mga kababayan. Iwan ko na. Ngayon mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos, naku, teka nga muna. Bago natin 'to umpisahan, baka naman baka naman nakalimutan yung mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Papaalala ko lang, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, dini po sa aking channel, mag-subscribe na kayo at mag-like at mag-share na kayo bago natin umpisahan itong Villanueva nilabasan. Nilabasan mga kababayan. Anong nilabasan? Nilabasan ng resibo. Panibagong resibo uli mga kababayan ko, At syempre mga kababayan, ito na, PBBM 71% trust rating. Nay! Nako! Sabi ko sa inyo, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, tataas yan ang rating niya. Sinabi ko yan sa inyo. Dahil sa ginawa niya na pagbubunyag ng katiwalian sa sarili niyang gobyerno, ang tiwala ngayon ng tao, mga kababayan, sa kasalukuyan, 71%. Pero inaasahan pa rin, mga kababayan, na tataas pa yan. Pataas ng pataas. Baka nga sa isang buwan, sabi ko nga sa isang post ko, baka mag 90% na yan. At yung 10%, bahala ng paghati-hatian nila Sara, nila Speaker, at kung sino-sino pa. Bahala na sila ron sa natitira. Yan, Grabe, Antindi ko kasi, mga kababayan. Di ba?
Ayan, ang ating tatalakayan mga kababayan. Baka naman makalimutan nyo. So ano pang hinihintay nyo? Let's go na! Ginagamit lang ng negosyante ang pangalan Marcos para makapanloko. Hindi ito panahon ng pagsasamantala. Dapat talagang makanuri, tingnan na maigi. Sa dami ng peke, nagsilip ka na sa mga pagunga ng mga inakala mo na anghel ang kayo. Enemy mga santo, santa na sumakamba. Sino ba, sino nga, sinungaling ba? Nakalamang na malamang ang mga alamang manggagamit ang sino-sino mang kung mga ulupong na nagaan ko. Taong sa iyong tenga, bubulong, paligid patagong. Tumigil ang patalikod hanggang sa may matalikod sa kanyang patibong. Kapag napaikot ka na sa kanyang mga balat, saka mo mapagdaratong. Halaga mo'y pakinabang at samantala na sinamatala ng mga mandaran mo. Ganun talaga, sa kalakaran ang dami nilang puso na mapang-apuso. Kung sa bagay ang magpakatao, di na rin puso. Mas kapalipaliwala pa ang mukha ng nakaniting aso. Kesa sa sangkatauan, na di mo alam kung anong nilalang na nagbalat sa'yo. Pag napalapit na paligid ka sa wad na bait na bibig niya, kalaunan na itsakwera ka rin pag wala ka ng gamit sa kanila. Wala silang kaluluwa, mga walang konsensya, wala na rin kahiyan. At walang iba pang kinikilala kundi ang sarili nila. Pwede kang tumakbo, pwede kang lumayo, ngunit saan tutungo, darating din tayo sa katotohanan. Sa katotohanan. Sa katotohanan. Sa katotohanan. Malamang ay marami na naihirang at sinamantala na kapangyarihan sa lupang pinangako at hinirang nalipunan sa mangmang napabilang at hindi na kaya pa na mabilang ng gitnang daliri ko. Mga takot magpaliwanag ngunit hindi ako malakas na loob ng madadali, madalas marahas na pangyayari. Ang salarin sa salamin ng mata nila ang nagiging bayani. Ito ang mga naganap at nangyayari sa lupang ito. Sa kuta na to, naging magulo, namumuro na to. Tanong sa iyo, bakit kuta ba to? Malamang hindi, nakakarindi. Takot ka sa katotohanan at kami ay hindi. Kahit na anong gawin nyo, hindi na kami padadala pa. Sa mapanlin lang na kaanyuan ay halatang mananamantala ka. Pananampalataya, dinadawit at ginagamit mo para lang makalamang ka kahit na ang Diyos gagamitin mo. Marami nang nagbuwis ng buhay, kalaki pa'y buwis na para sa'yo. Ngayong nabubuhay ka sa pangakong ang mamatay ng dahil sa'yo. Pwede kang tumakbo, pwede kang lumayo, ngunit saan tutungo, darating din tayo sa katotohanan. Sa katotohanan. Sa katotohanan. Sa katotohanan. Iyaan nyo na yung, nako! Alam nyo mga kababayan, totoo, no? Oo, wala talagang may tatago, sa panahon ngayon. Sapagkat mga kababayan, ang mga litrato ay marami na talagang, gustong ipahiwatig yan. Ano? Grabe. Biruin nyo mga kababayan, hindi nila natitiis na hindi i-flex yung pong nangyayari sa kanila. At hindi rin po nila natitiis na ipagmayabang kung ano po yung mga na-achieve nila. Oo, mga kababayan ko. Kaya ho, ang taong bayan ngayon, tandaan nyo, alam nyo na. Oo, alam nyo na. O, di ba, mga kababayan? O, eto na, mga kababayan, puntan na natin to. Grabe, si Villanueva, nilabasan ng resibo. Pasok! O, Una naman ang lumutang sa posibleng koneksyon ni Senador Joel Villanueva kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Alaka. Pero may depensa si Villanueva. Ano yun? Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. grabe both bodies. Nakakalungkot po, Mr. Chairman. Nanindigan si Senate Deputy Minority Leader Joel Tesdaman Villanueva Aha. na isang official event ang Naku, Joel! Daming palusot mga kababayan. Samantalang nung una sabi niya, hindi niya kilala. Di ba mga kababayan? ginaluhan niya. Kaugnay ito sa ulat ng politiko na may pamagat na both bodies. Nako, both bodies! Joel Villanueva can share ride with ex-DPWH Executives Henry Alcantara.
Alaka, mga kababayan ko. Ayon kay Tesdaman, si Henry Alcantara ang district engineer, kaya kasama nila sa boat ride. Nako! Batay sa iba pang larawan, So ngayon, wala na yon. Oo, wala na yon, ganon. ang pinasa ng opisina ng senador sa media, kasama ang screenshot ng post sa kanyang social media, matapos maulat na nabura na ito. Oh, kita mo bakit mo binura. Oh, di ba? Halatang sinungaling, mga kababayan, ano. Ngayon, kung ikaw ay sinungaling, malamang. Oo, di ba? Malapit na malapit ka sa mga magnanakaw. On this day, very special day of my, tuloy-tuloy po ang diwa ng paglilingkod sa ating bayan, kababayan dito sa Bukawi. In-inspeksyon, pinasinayaan po natin ang 3 pumping station, Bukawi River at ang matatapos ng iconic Bukawi na natiling buhay ang alaala sa bawat Bukawenyo. Kita nyo? Mahal na mahal na mahal na mahal namin. Kayo. Kita nyo? Tignan nyo, mga kababayan. Yan post niya tapos binura niya. Kung wala palang kahulugan yan, kung wala palang maibubutas diyan, bakit mo binura? Diba? Bakit mo binura? Dapat kasi, masyado kayo kasing, alam nyo yun, defensive hindi nyo na lang hayaan na gumulong ng gumulong May petsa rin itong 11/24/21. Nako, 11 o 2021, mga kababayan, panahon ni Digong. Na ayon sa staff ni Villanueva, ay noong November 24, 2021. Panahon ni Digong yan, mga kababayan. Isa itong site inspection sa Lolomboy Pumping Station 3 sa Bukawi River sa Bulacan. Akala ko ba hindi to pumopondo? Akala sabi niya, hindi ako nagpopondo dyan sa mga proyekto dyan sa Bulacan. Di ba meron pa siyang nakakagigil? Mamang ganon, may drama pa siyang ganon Sa record ng DPWH, kasama ang proyektong ininspeksyon na Senator Joel sa 292 million pesos na flood control project sa Bukawi. Ay, mahal 292 million. Grabe ulit. Ang proyektong ininspeksyon na Senator Joel sa 292 million pesos na flood control project sa Bukawi. Nako. Sa online article ng Filipino Star ngayon na may petsang December 9, 2021. Alaka, panahon ni Digong. 2 linggo matapos ang site inspection, nakasaad na sinabi ni Alcantara na ang nasabing budget ay galing sa budget ni Senador Villanueva mula sa DBM. Sa GAA. DBM. Sa ilalim ng GAA yan, General Appropriation Act. GAA. Para sa taong 2020. Panahon ni Digong. Sa ilalim ng General Appropriations Act para sa taong 2020. Kasama raw ito sa mga naka-FLR o for later release na budget. Nako! Kaya inabot na ng Disyembre ng 2021 nang matapos ang proyekto. Nako! Pero tiba-tiba na, mga kababayan. Tiba-tiba na yun, 2021 nang matapos ang proyekto. Pero magugunit ang pinabulaanan ni Villanueva sa unang pagdinig ng Blue Ribbon na wala siyang pinakiusap sa DPWH na anumang flood control project. Kita nyo, sinungaling talaga, Sinungaling, mga kababayan, ito si Villanueva. Ayan na nga, may ebidensya. May mga litrato at may mga resibo pa. Tapos todo pa rin ang tanggi niya. Sasabihin niya, wala akong alam dyan. Grabe, mga kababayan. Sige. Buhat nang siya ay naging senador. Ito na lang naging senador po ako. Naglabi po ba ako sa inyo? Anak ng pating yung mukha mo. Sa totoo lang, Senator Villanueva, yung mukha mo kapag ka nakita to ni Aling Bebang na walang bengbang, susungal-ngalin niya yan. Kapag nakita ho ni Aling Bebang na walang bengbang, itong pagmumukha na yan, sigurado, susungal-ngalin yan. Ng kahit na o kahit isang flood control project. Naksi, ano nga yung mga resibo? Di ba? Ano yung mga resibo? More money. Mga kababayan, more money. Yan ang mga politiko natin. More money, 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 money. Ganon, di ba? More money. Contractor, etc. In my public service career.
Nako. Meron po ba? Well, for the record, Your Honor, I don't... Isa pa tong magnanakaw na to. Itong bunuan, mga kababayan, yung po bang akala nyo inosenteng-inosente yan? Ngayon, mga kababayan, lumalabas may sarili hong mga kumpanya itong ini-expose ni Senator Ping Lacson na yung mga anak netong mga ito ay kasama sa isang joint venture, joint venture company. Halaka, wala kayong may tatago na. I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Kita nyo, takipan sila, Takipan RD Tolentino, just to put on record. Yeah, same as Secretary said. Lax RD Tolentino, tanungin mo si Henry Alcantara at si Bryce. Bakit yung mga yan ang tinatanong mo? Yung mga kasama mo sana sa mga litrato, yun dapat ang tinatanong mo. O ikaw, DE, Henry Alcantara. Ikaw, DE, Bryce Hernandez. Kayo ba nakita nyo ko na naglabi ako ng pondo sa inyo? Ganun. Thank you. And I just want to put this on record. Ever since we have... Kailangan daw ilagay daw sa record, mga kababayan, na wala daw siyang kinalaman. Ay, Diyos ko, papasabayan. Met and we talk about flood control programs. Kita mo yun, kayong dalawa. Ito naman si Villanueva, Kayong dalawa ni Henry Alcantara, ayan mga litrato nyo, ayan di ba? Dalawa kayo. Ano yan? Pinagkakanaka namang Joel Villanueva ka. Tuloy. Dino, just to put on record. Yeah, same as Secretary said. Thank you. And I just want to put this on record. Ever since we have met and... Ang gagaling nila magkunwari, no? Di ba? Ang galing nilang magkunwari, mga kababayan ko. Oo, di ba? Bakit tayo tanong kayo ng live? Sabi ka nung wala nang replay sa channel na to. Wala nang replay ho. Tuloy. When we talk about flood control programs, I always ask you, Secretary, I always ask you, RD, what do we do? How can we help? Nako. Bukod naman sa flood control project noong 2021, ang galing magkunwari ni Villanueva, no? Sa totoo lang, ang galing magkunwari. Binisto rin ni Alcantara na may mga nilakad si Sen Joel na infra project, partikular ang pagpapatayo ng multipurpose buildings. Nako! Yung una po, yung kay Senator Ayan, tignan nyo. Ano ito, mga kababayan ko? Joel, ang tanda ko po dyan. Project, partikular ang pagpapatayo. How can we help? Bukod naman sa flood control, pakinggan nyo maigi, mga kababayan, pakinggan nyo maigi. Project noong 2021, binisto rin ni Alcantara na may mga nilakad si Sen Joel na infra project, partikular ang pagpapatayo ng multipurpose buildings. Kita nyo, may nilakad daw si Senator Joel Villanueva na nuknukan na sinungaling na ngayon nabubuko na may pinalakad daw. Sabi mismo ni Alcantara. Ayan ang linaw-linaw, di po ba? Ano yung pinagngangal-ngal niya? Na akala mo talaga, mga kababayan, kilinis-linis niya. Sabi rito, mga kababayan ko, konti pa lang daw yung nagla-like, kaya alam nyo, mga kababayan ko, nagagalit na si Pachuchay. Mag-like na kayo. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building. Nako! Multipurpose building, di ba lagi kong binabanggit yan? Kasi may kilala ako. Mga kababayan, pati yung mga ganyang multipurpose building, kinikikback yung mga yan. Kickback rito, kickback doon. Grabe, ang tindi ng mga ito. Secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, inausap ko po siya. Sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, pa-follow up po na lang. Kita mo, nagre-request daw? Sinungaling ba itong si Alcantara? Hoy, Joel Villanueva, kung sino-sino tinatanong mo, ito yung mga nakakatransaksyon mo. Sana ito man lang yung mga tinanong mo sa hearing sa Senado. Hindi yung, depensa ka ng depensa sa sarili mo. Pati na, lahat na lang kulang na lang labhan mo yung sarili mo kulang na lang pumasok ka sa washing machine para masabing malinis ka. Malinis.
Oo. Di ba? Puwet mo. Di ba mga kababayan ko? Grabe. Antindi, no? Antindi ho ng mga sinasabi. Ayan, no? Tuloy. Do we do? How can we help? Bukod naman sa flood control project noong 2021, binisto rin ni Alcantara na may mga nilakad si Sen. Joel na infra project, partikular ang pagpapatayo ng multipurpose buildings. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building sa secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, inausap ko po siya. Sabi niya, nagre-request ako kay secretary, papalo up po na lang. Kita nyo? Wala naman po nakalagay dyan na ako may transaksyon ng financial sa kanya. Kita nyo mga kababayan ko, maliwanag. May pakiusap ako kay secretary, pakipalo up mo na lang. Grabe, no? Tapos doon po sa tanungan nilang dalawa na si Bunuan at saka si Villanueva, di ba? Todo tanggi nila pare-pareha. Pero eto hong si Henry Alcantara, Jun Pandas, thank you naman. Ingat kayo sa San Francisco. Mga kababayan ko, sinabi na nakikiusap, mga kababayan. Kanino? Kay Bunuan. Di ba? Yeah. Ang pag-amin ni Alcantara ay kasunod ng mga text messages na napresenta sa Kamara noong Martes, kaugnay ng komunikasyon nila ng senador. Kita nyo mga kababayan ko? Meron pa talagang konbo. Paano lulusutan ni Villanueva ito? Paano lulusutan? Pero siya todo tanggol pa rin sa sarili niya, no? Mga kababayan, nakakatulog ka pa ba ng maayos niyan, Joel Villanueva? Naaatim mo ba na yung mga kababayan natin sa Bukawi, sa Bulacan, ay nananatili na binabaha? Na kailanman hindi humupa, alam mo yan. Walang paghupa sa Bulacan ang baha. Taga dyan ako eh. Sa tagal ng panahon, dekada-dekada na, pero never na humupa ang baha. Di ba? Saan nyo pinagdadala yung mga limpak-limpak na salapi para sa proyekto sana sa flood control? Saan? Tapos sasabihin mo, hindi ko alam yan. Ganon? Tapos pag sinabi mong hindi mo alam, okay na yan? Ganon? Ay, nako, Joel Villanueva. Ulitin ko lang. Baka mamaya malagpasan mo pa si Lucifer sa impyerno, baka mismo impyerno hindi ka tanggapin yan. Sabihin ni Satanas doon ayaw kita rito, baka agawan mo ko ng trono. Wag ganon. Baka naman meron na kayong sariling sasakupin sa impyerno nila Digong. Sama-sama kayo ron. Kasama mo sino? Sila Bongo, sila Jinggoy, ikaw, Villanueva, sila Sara, sila Digong, at marami pang iba. Sama mo na si Alvarez. Di ba? Tanong mo kay Magalong, baka gusto niya sumama. Tanong mo. Sama-sama na kayo ron. Yun, mga kababayan. Di po ba? Villanueva at Estrada, parehong hala ka, Aling Roda. Totoo ba? Chismis yan, Kabilang ang pagtatakda ng meeting sa JIL. Nako. Lahat ng mga akusasyon sa Kamara laban sa kanya ay mariing pinabulaanan ni Senador Villanueva. Siyempre. Para sa agenda. Sino ba naman ang aamin sa krimen na ginawa nila? Di po ba? Sino ang aamin sa krimen na mismong gawa niya? Nako po. Ewan ko na. Eto na. Dahil po dyan, nanggigigil ho itong mga tropa ni Joel Villanueva, pinanggigilan ho ngayon itong si Tito Soto na bagong Senate President ngayon. Mga kababayan, eto na. Pasok! Ano-anong mga rason ang binibigay. Ang dating sa akin kasi, para bang kauupo ko pa lang, gusto nila i-antagonize ko yung House. Bakit daw ako sumusunod kay Martin? Hindi naman ako sumusunod kay Martin. Pinagbibigyan ko yung request ng mga congressman na hindi naman illegal at hindi violative of any rule of the Senate or any rule of law.
Parang gusto niya, day one pa lang makipag-away ako sa house eh. Oo nga. Parang gano'n dating sa akin. Kaya sabi ko, ayaw niyo ba sa PNP Custodial Center? Oo, sabi gano'n. Wala ka kwenta-kwenta yung dahilan eh. Sabi ba naman? Oo, kasi malapit sa house eh. Ano? Kapag ba may mga ganyang investigation, SP, kung nangyari na ito in the past, na kauupo lang ng witness, nagbigay lang ng certain names, walang idenetalye, na malinaw, at wala ring ebidensya na ipinresent, tapos ang hiningi agad ng komite ay immunity para sa kanya. Kaya nga, di ba? Gusto pa nga gawing state witness siyang mag-asawa. Ganun ho kadali, magdesisyon si Marcoleta. Si Marcoleta ho, mga kababayan, alam nyo na, para bang tila merong ex-deal sila. Ano? O, tuloy. Wala akong natatandaan nangyaring ganyan. Lahat ng alam kong naging Blue Ribbon chairman, may higpit. Mahigpit. Wala akong nakitang ganyan. Bakit kay Marcoleta? Marcoleta! Marcobeta kayo ng Marcobeta? Bakit? Mukha bang Mukobeta si Marcoleta? Kayo naman, Ayun nga nakakapagtaka raw na sa kasaysayan ng Blue Ribbon Committee, ganyan daw kabilis, ganyang kaluwag, basta-basta na lang magkaroon ng state witness, ha? Mga kababayan di ba? Bakit nga ba, tanungin nyo nga si Idol Marcoleta, bakit ganun kabilis, para bang ang luwag-luwag niya? Di ba? Tuloy. Kakaiba ito. Kakaiba ito. Opo, hindi kaya po merong pinagtatakpan o merong pinoprotektahan kaya nagkaganyan? Alaka, yan na nga. Merong pinagtatakpan, may pinoprotektahan. Di ba sabi nga natin yan? Na tila ba itong si Idol Marcoleta ay tila ba mayroon pong pinagtatakpan? Oo. At meron ding pinoprotektahan. Oo. Halatang-halata naman, di po ba? Well, your guess is as good as mine. Di ba? Talaga. Mas magaling tayo, mga kababayan, sa pag-asinta. Kung talagang itong ginawang hearing, hiring-hiringan, tawagin natin, hiring-hiringan ni Marcoleta, ay talaga namang, mga kababayan, may gustong asintahin at may gustong pasamain. At meron ding, mga kababayan, gustong iligtas, protektahan. Mga kababayan, meron ding gustong protektahan. Di mo ba? Tuloy. Kung ako, wala akong ebidensya to that effect, hindi ako makakasagot sa'yo ng oo. Oo. At hindi rin ako makakasagot sa'yo ng hindi naman. Kaya nga. But we will unearth all of this on Thursday and probably thereafter. Si Senator Lacson na nakaupo ng Blue Ribbon Chair. Ayan, yun ang aabangan natin. Aabangan talaga yun. Siyempre, ayun na nga, ang dami na nga binunyag, po. Ngayon mga kababayan ko, ewan ko ba dito kay Marcoleta, bakit para bang, sabi ko nga kahapon daig pang kumain ng mapait na ampalaya. At talaga naman, na pinanggigilan nila itong si Senate President Marcoleta. Senate President Tito Soto, nitong si Marcoleta. Isama nyo na itong batikan na senador din na tropa ni Tito Soto na si Ping Lacson, mga kababayan. Kita nyo mga kababayan ang dumi ng politika, Kapag kagagawa ka ng mabuti, meron pa rin masasabi. Kapag kagagawa ka ng masama, mga kababayan, pagtatakpan ka nila. Kaya hindi matapos-tapos ang problema ng pagnanakaw nila Bakit nagtataki pa Meron mga kapag kaalyado, kailangan safe ka na. Di ba? Kapag hindi kaalyado, idamay na. Ganun Antindi. Dinadamay nila kahit na walang kinalaman Kita nyo naman sa hearing sa Kongreso, ang daming mga kongresista. Ang alin, mga kababayan ko, ang mga dinamay daw at talaga namang tinatanggi din. Di ba? Tapos hindi makasagot yung mag-asawa. Ganon, mga kababayan ko. Eto na, pasok, next. LTO sa mga peking driver. Eto pa, kita nyo. Alam nyo, kilalang-kilala nyo alam natin na sanay gumawa ng sindikato Biruin nyo mga kababayan, kahit lisensya sa LTO, pinipeke nila Kapag kaganyan mga kababayan, ng isang tao na marunong mameke ng mga ng dokumento,
sa gobyerno, mga kababayan ko, asahan nyo na sanay yan. Oo, sanay na sanay gumawa ng katarantaduhan at sanay magnakaw. Tuloy. May crackdown din ang LTO sa mga peking driver's license. Kasunod ito ng pag-amin ng isa sa tinaguriang BGC boys na gumamit siya ng peking lisensya. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Yan Inamin ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa Land Transportation Office na gumamit siya ng peking lisensya para makapasok sa mga kasino. Kita nyo mga kababayan ko, talagang proud na proud pa, no? Inamin, Sabi ni Aichang, magli-5,000 na tayo pero wala pang 1,000 nagla-like sa inyo. Sige tuloy. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, inalok siya ng isang di pa pinapangalanang casino runner ng peking lisensya. Tinanggap mo rin, alam mo ng peke yan Di po ba? Sa totoo lang mga kababayan ko, alam niya na na peke yan pero pinatulan pa niya. Para bang alam niyo na mali, abay, kinonsinti niyo pa. Ibig sabihin, di ba, kinonsinti mo yan, kaya may kasalanan ka. Alam naman ang kasalanan lang nun runner. Di po ba? Ang dali-dali lang naman gumawa ng mga lisensya na yan. Di ba? Tuloy. Si Henry Alcantara naman, ang sinasabi niya na itong ID na to, binigay lang daw sa kanya. Hindi siya ang nagpagawa ng fake ID. Kahit pa, kayo naman Di po ba? Kahit pa ewan ko, dahil ang katwiran mga kababayan daw hindi naman daw siyang gumawa, pinagawa lang daw dahil may nag-alok, ganon, di ba? Pero inaamin naman niya na nagamit yun para makapasok sa kasino. Hindi sumipot si Alcantara sa kanyang hearing sana ngayong araw at tanging abogado lamang niya ang humarap sa LTO. Bakit? Yari ka, dapat i-revoke na din yung lisensya niya. Biruin yung mga kababayan, di ba? We will give him all the opportunity to do so by naming the person kung sino nagbigay sa kanya. Bilis-bilisan nyo na. Basta may hawak, sigurado may kasalanan yan. Sino ba nagbenepisyo? Di ba siya rin yan? Gamit-gamit, peking lisensya, iba pangalan. Para makapasok sa kasino. Kasi syempre mga kababayan, alam nyo na, di ba? Kaya nila gagawin yon kasi alam naman nila na kapag ikaw ay kawani ng gobyerno, bawal na bawal ka sa mga ganyang lugar. Pero para nga, di ba, sabi nga nila kapag gusto may paraan, kaya ayun ang ginawa mga kababayan. Pineke ang isang ID ng lisensya sa LTO. Diba? Para mapatawag rin namin yung taong yon para magbigay patunay or i-deny yung sinasabi ni Mr. Alcantara. Nga, sabi nga ni Arnold Lopez na mahal si Aichang peking project nga kaya, lisensya pa kaya. Di ba? Mga kababayan ko, totoo naman peking project nga kaya nila, lisensya pa kaya. Totoo yan. Ayon yan. Kanino? Kay wait lang. May nag-text. Iyon Ang may wagang mensahe. Nako po, mga kababayan. Sige, tuloy. Na rin isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang tinaguriang BGC boys na sina Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig at Edric San Diego na tila high roller sa mga kasino ang mga naturang personalidad sa flood control scandal. Grabe mga kababayan, wala na silang magawa sa pera. Wala na magagawa sa pera. Daan-daang milyon mga kababayan ang bit-bit nila. Habang umamin si Alcantara, itinanggi naman ni Hernandez, Domasig, Mendoza at San Diego na gumamit sila ng peking lisensya. Dahil raw sa mga pangyayari, plano na ng LTO na pag-aralan kung paano mas madaling mabeberipika ang pagiging lehitimo ng mga driver's license. Hindi lang yun. Dapat yung mga yan panagutin nyo, sampulan nyo. Ganon. Hindi pwede yung puro lang kayo ningas kugon. Alam nyo yung ningas kugon? Puro salita lang ba? Daldal lang ng daldal mga kababayan. Parang si Sarah.
mga kababayan ko, ewan ko sa inyo, nakakasuya na kayo. Sa mga nagtatanong mga kababayan, ano na ba nangyayari? Ano nga ba nangyayari sa mga DDS, mga kababayan? Tila ba nawala na yung mga yan, Nawala na ho sa eksena si Rocky. Nawala na sa eksena si Banatbay. Nawala na sa eksena si Maharlika. Ano na nangyari sa kanila? Nagsawa na bang tao? Sa kaka-fake news nila? Siguro. Kasi mga kababayan, hindi na lumalabas sa feed ko yung mga hinayupak na yan, Nagsawa na siguro yung mga tao. Puro na lang kayo fake news. Ayan. Tinamo nyo. Wala na. Mga kababayan. Si Maharlika. Ano na nangyari kay Maharlika? Parang tila biglang parang wala nang kwenta, Wala na eh. Lalong-lalo na ho ngayon sa usapin ng hindi na naman matutuloy na hearing dyan sa ICC, dahil nga daw ho mga kababayan, dito kay Sara mismo, na dapat ang sisihin, dito sa, dapat mga kababayan kahit papano naprobahan sana yung interim release ni Duterte, nung matandang Duterte na nagpapanggap na ulyanin, wala, dahil daw kay Sara. Dahil daw po mga kababayan, sa panawagan, lagi kapag ka pumasok sa hawla ni Digong, paglabas, mga kababayan, nagpapa-interview sa mga tanga na kagaya niya. Ngayon ho mga kababayan yung pong paulit-ulit na sinasabi na kinidnap ng ICC ang tatay niya. Yung po, para bang sinasadya, para ho bang, kayo makahalata nga kayo, mga DDS, si Sara ba totoong mahal niya tatay niya? Tanong ko lang, kayo ba'y naniniwala na totoong mahal ni Sara yung tatay niya? Kasi matagal na natin itong napapansin, di po ba? Na itong si Sara para ba tilang ginagamit niya na lang yung tatay niya? Para bang ang katotohanan mga kababayan hindi niya naman talaga mahal yung tatay niya. Na para bang tuwang-tuwa pa nga siya. Na para bang mga kababayan, abay pinapahamak pa. Na ngayon mga kababayan, sabi nga din aray, sabi rito, on July 19, 2025, Sara Duterte, the current Vice President of the Philippines, spoke in front of a crowd in The Hague. Yan po. Yung po bang daldal ng daldal, sa harap po ng maraming tao, na mga uto-uto, na mga tatanga-tangat mga mangmang, na mga DDS, na mga OFW, na pumupunta po dyan sa The Hague. Crowd in The Hague and was interviewed afterwards. Nako, grabe. During this event, she repeated the claim that Mr. Duterte was kidnapped. Kita nyo mga kababayan, by the ICC and state that it was illegal to bring him to the court. Kita nyo mga kababayan ko. Kung paulit-ulit mo sinasabi yan, hindi mo ba iniisip na makaka-apekto yun? Matagal na natin sinasabi sa kanila na yung ginagawa nilang yan ay makakasama kay Digong. Hindi makakabuti. Parang ang mga kababayan, lumalabas pa nga na tayo ang may malasakit Hindi etong grupo ni Sara Dahil nagsasabi tayo ng mga ikakabuti ni Rodrigo Duterte. Pero etong mga kampo ni Sara Duterte, mga kababayan, gumagawa ng mga dahilan, nagpapahayag ng mga salita na hindi magugustuhan ng korte sa ICC. Kita nyo, mga kababayan ko? Samantalang tayo, todo paliwanag natin, sabi natin, hindi kayo makakatulong dyan. Lagi natin sinasabi yan. Magsiuwi na lang kayo at magtrabaho kayo. Kaysa nandiyan kayo na nakikita ng korte ng ICC. Di ba? Di ba? Pero makukulit. Halos doon na tumira si Sara Duterte. Walang ginawa mga kababayan, parang pakalat-kalat lang Nakakahiya na nga ho Yung mga kababayan natin doon Di ba ba? Paunti ng paunti.
kulang na lang mga kababayan, kita nyo naman, mag-picnic na lang sila dyan. At kita nyo kung marami sila yung pagkain, isang kalderong maliit na lang. Yung po ba yung marami, mga kababayan ko? Kapag marami kayo, dapat, mahaba at malalaking kaldero. Yung mga kaldero sa maya, Batangas, ganun. Lagayan ng mga bulalo, lomi, at saka kung ano-ano pa. Ngayon mga kababayan yung mga lagayan nila ng pagkain na sinasabi nila marami pa sila kulang pa nga ni Roque, yung isang ulam Yung ba yung marami? Kay Roque lang kulang pa yung pagkain nyo. Wala stick na mo, niloloko nyo yung tao. Di ba? Niloloko nila yung tao, mga kababayan. Kasama anino, yun. Kita nyo naman. Si Roque na lang. Isang kalderong maliit na humba, kulang pa niya. Paano pa yung iba kung marami talaga sila? Di mo ba? Wala na ho. Palasak na, wala na nga. Irrelevant na nga sila Sa totoo lang kahit i-upload ito, hindi na ho. Wala na hong interest yung tao sa mga Duterte. Wala na. Para bang wala kami ng pakialam sa inyo. Dito kami sa in-expose ni Pangulong Bongbong. Sino itong mga magnanakaw na ito na kinunsinte ng dating si Digong? Ganun Ito bang sila Bilyar? Ito bang sila Bongo? Ito bang silang Villanueva? Ito bang sila Jingo Estrada? Di nyo ba napansin mga kababayan? Halos lahat kaalyado ni Digong. Yung pong mga na ituturo ngayong mga magnanakaw, sila puro kaalyado ng mga Duterte. Kaya pala sila galit na galit mga kababayan kay Pangulong Bongbong at galit na galit po sila sa mga taong nag-iimbestiga patungkol po din saan? Sa flood control, ang mga sangkot pala mga DDS senator. Di ba? Mga kababayan ko, grabe tindi. Ang kakapal ng mga muka. Hindi na mga nahiya. So yan, ang haba pa sana. Kaya lang mga kababayan, alam nyo naman, may lakad pa ako. So bibitinin ko po muna kayo. So mga kababayan, bago sana tayo maghiwa-hiwalay, huwag nyo kong kalimutan. Oy, assignment nyo tanong nyo kay Libayan. Kung sino yung assignment mga kababayan. Assignment. Ito, nasa na yun? Hindi yan. Bakit nandiyan dyan yung pangit na? Ito, mga kababayan ko, yan assignment nyo sino itong ASEC ng Department of Housing na si Chrissy Crawford, Sino Tanong nyo kay Libayan. At baka naman mga kababayan, kilala rin ni Magalong. Mga kababayan, to si Jojo Chavez, ikaw maintriga ka. Malay mo ba dyan? Mga kababayan ko para pag nag-live tayo, pag-usapan natin uli ito. Ano po mga kababayan? So ano na mga kababayan ko? Paano yan? Kanya-kanya na uli tayo. Mga kababayan ko, muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera na nagsasabing shoutout po sa inyong lahat. At huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At syempre mga kababayan, kita-kita po tayo next live. At itutuloy nga natin, etong Girl Lalu na mistisa na maganda. Talaga namang, sino ba naman ang lalaking hindi mahuhumaling sa isang magandang binibining are? Mga kababayan ko, kahit pa meron ng matatawag na Junakis single mom yan mga kababayan. Nako, Diyos ko po. Sa mga politiko, yan ang mga gustong-gusto. Tanong natin kay Libayan. Libayan. Tanong mo. So muli, mga kababayan, maraming salamat po.
oras kahit pa itago, parang kinabukasan at araw na panibago. Nanailang tama sa mali kapag hinalo, mabuti ang magwawag ay masamay laging talo. Paano kung ikaw ay inaagrabyado, di natapakan na ang buong pagkatao? Mananahimik ka na lang ba't ilalaban? Huwag kang matakot, hayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban, huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay lilinlangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo pokpok kaya't wag magpagamit, nakatutok man sa ulit at dilin ka sa langit. Kilayain na sa rurok pa ba ng mga palakit? Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako ng bakit kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba wala ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban, huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nilang makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula, kung di mo maaapila ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulo sa iyo na magbanat ng buto ay siya ring magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto, ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon, langoyin ang dagit kahit mataas ang alon. Kasama mo ako at kakahandang tumulong, pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila ay natutunang maayos, kaya't kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban, huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban, huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag